mag-ikot or kung saang-saang tanggapan mag-ikot, yung magfo-forum shopping, yun yung inano ko sa sarili ko na I swear to God, sabi ko, it's my commitment na kaya nung naging lawmaker ako, binibigay ko. Dahil sabi ko, ayoko na matulad sa papa ko na minilapitan kami mga kongresista, wala talaga. Actually, may experience Diba? po ako niyan. Yung sa anak ko nga po before. Konsihal, siguro nakatatlong balik na po ako. Binigyan pa akong 20. O, di ba? Parang, di ba Lugi pa ako- nakakapanliit? lugi pa ako sa sapatos ng tsinelas ko eh. Exactly, oo. Di ba, sa Tsaka, selas. alam mo ba ko, nung na-experience kong pumila talaga sa PCSO. Yan, Yung mga ganon. Na-experience ko rin po yan. Na-experience ko yan. Kasi sa ano po siya heart center. Yan, ang nakakaano po doon, yung minsan yung bata, itatakbo mo na magsasabi sa'yo na Yes. hindi ako makahinga. Tatakbo mo. Biglang sabi, okay na ako. Kasi nakikita ng bata na nag-worry ka bilang magulang. So yun. Yun yung kaya ngayon sa public service o yung charity na ginagawa ko, parang, sige, hanggat kaya, tulong lang. Ayokong tipirin yung mga taong tinutulungan ko. Lalo yung meron po ako isang nilapit sa akin, nagkikimo siya. Ikaw, magkano kimo mo per session? Sabi niya, sir, 27. Sabi ko, pang ilang kimo mo na yan? Parang hindi ko alam parang 10 session po yata. Sabi ko, sige, pagka may kimo ka, message mo lang ako. Sabi ko nga kay Lord, sabi ko, Lord, thank you kasi lawmaker ako nung magkaroon ng pandemic. Why? Kasi ang dami kong natulungan. Eto, hindi ko na kailangang i-brag or ipagmayabang sana. Pero total na pag-uusapan natin Yes po. yung public service. Nung pandemic, syempre lawmaker ako. Sabi ko nga sa mga kasamaan ko sa hanap buhay, sabi ko, okay lang na ako nang tumulong ngayon. Kasi kung nasa media ako ngayong pandemic, nga din ako. That's our term eh. Kaya nga meron akong pinush na bill, yung Media Workers Welfare Act. Kasi kami sa media, pag hindi ka pumasok, wala kang sweldo. So, syempre kung nagkasakit ka, COVID ka, wala ka talagang sweldo. So, syempre hihingi sila ng tulong, wala kaming pangbigas, wala kaming panggatas ng anak ko, pang diaper, na-ospital pa, milyon ang babayaran. So talagang kailangan mong tulungan. So sabi nga ng mga kaibigan ko, magtira ka naman para sa sarili mo. Sabi ko, maging yung sweldo ko sa Congress, na ilalabas ko na. Pero sabi ko, Lord, it's okay. Kasi you're still, ang tawag nun, hindi mo pa rin ako pinapabayaan. Yes. Kasi para andito ako ngayon sa pwesto, meaning, binigyan mo ko ng chance para ako ang tumulong, para akong magbigay. Kasi ako ang andito eh. Mahirap kasi yung nagdamot ka na baka, sige, nandiyan ka na sa position mo hindi ka pa tumulong. Ikaw naman kaya yung patulungan natin para maramdaman mo yung experience na humihingi ng tulong. Yes. So, kasi marami akong kaibigan, wala ka atang naipon. Sabi ko, actually, wala akong naipon. Minsan, mas gusto kong tulungan yung ibang taong hindi ko kilala kaysa sa kaibigan ko. Kasi naging totally up to now naman, giver po talaga ako. Kaya lang, marami sa kaibigan na kilala ka lang kasi meron ka. Pero mas marami pa rin po yung tao na hindi mo kilala, from out of nowhere, hihingi ng tulong sa'yo, any kind of help naman, na any amount, minsan, pagbigyan mo pa ng sobrang, medyo dagdagan mo pa nga. Yung tuwa ba na makikita mo sa kanila, hindi kayang palitan ng ngiti ng kahapon, yung ngiti na ngayon. Ang ibig ko sabihin, yung damang pinaramdam mo na sa saya. Minsan, mas masarap tulungan yung taong walang-wala talaga kasi marunong sila mag-appreciate. Hindi yung, iba, humingi ng tulong sa'yo, hindi mo binigyan ng buo kasi kaya naman nilang gawa ng paraan. Pero minsan, parang galit pa. Nakaka-relate ako dyan kasi maraming gano'n, di ba? Yung inaabuso ka na. So, wag tayong magpaabuso. Yes, And tama ka, mas magbibigay ka pa dun sa, alam Hindi mo, mo kilala. Oo, na hindi mo pa rin kilala. Mas appreciative sila eh. Yusek, naging radio broadcaster na po kayo, public service, kongresista, ngayon undersecretary po kayo ng DAR. Ano po ba ang programa or mas maitutulong pa sa pagdating sa agrikultura? Actually, kung sa programa marami. At ang ganda nung binigay sa aking pwesto ni Secretary Conrad because it's the support services.
sabi nga nila, it's the heart and soul of the Department of Agrarian Reform. Kasi pag sinabi mong support services, di ba, we've been doing the CLOA distribution, meaning binibigay na talaga namin yung titulo for so long, Collective Land Ownership Award, yung CLOA distribution. Kaya nga sabi ko, may impact yun sa mga magsasaka sa ating mga Yes farm po. beneficiaries. Kasi for 3 decades, 3 dekada na, biro mo 30 years, na for so long wala silang titulo ng lupa. Pero ngayon, may CLOA distribution na. At pagka andun si President BBM tsaka Secretary Conrad, binibigay namin yung CLOA, yung titulo, meron din kaming binibigay na FMRs and FMEs. Ano ba itong FMRs? Ito yung Farm to Market Road and then yung Farm Machineries and Equipment. Kasi hindi lang naman nagtatapos sa pagbibigay o pag-award ng lupa o ng titulo. Kailangan mo ititilt nila yung land, and after which, syempre kailangan nila ng tulong. Kung wala silang traktora, wala silang pang rice harvester, at iba pang mga farm machineries and equipment. Tsaka syempre, of course, yung farm to market road. Very important yon. And in my case, meron din akong mga, kaya nga sabi ko sa kanila, hindi na dapat sila ARBs or Agrarian Reform Beneficiaries. Kailangan nga, ang tawag na natin sa kanila, Agrarian Reform Landowners. Yes Kasi po. sila na ang may-ari. Sila na po may-ari. And sabi ko, may karugtong pa dapat yun Agrarian Reform Entrepreneur. Kasi kailangan sila ma-empower din na hindi lang nagtatapos doon. 'Di ba yung meron lang bibili ng produce nila, kailangan din ma-empowered silang maging negosyante. Yes. Later on. Yun po yung pinakamahalaga. Kaya doon ako pumapasok. Mahirap yung may middleman pa. Yeah. Konti na nga lang kita ng mga farmers natin is aanuan pa. Ito po, Yun yung... may kaibigan po ko na taga Baguio. Ang pinakamasakit na nangyayari sa Benguet, may mga middleman na akit doon para bilhin yung gulay. Pag nakita nila fresh pa, hindi mo na bibili. After 3 days, babaratin. Kaya nga. Kasi pabulok na. Yes. Yung Tapos saka ibabagsak dito produce sa nila. Manila. Oo. So, yun yung masakit na nangyayari. Kung bakit yung ibang mga farmers, tinatamad na. Kaya with this program ko na pinupush, anong tawag nito? Kung saan malapit na SM Mall, yung farmers, dun sila magbibenta. Yun ang kagandahan. Kung hindi niyo po naitatanong, ako po ay nasa agrikultura din po. Kaya nga po, isa pala kayong hasyendero. Ay, hindi naman. Nagsimula din po ako from scratch. From scratch din, okay. Opo. So, into farming na din kayo. Yes po, meron na po ako ngayong palayan, gulayan, babuyan, at saka manukan. Kambing, nag-start na rin po ako. Yeah. Ano po yung mga gulay na pinuproduce, no? Ginagamit ko po sa paggawa ng sarili kong feeds po yun eh. So, organic. More on Opo. organic talaga. More on organic lang po. Nahihirapan lang din kami ngayon talaga sa bagay ng mga, yung pagtaas ng presyo. Minsan, let's say, sabihin natin gumagawa kami ng feeds. Wala ako nito, aangkat ako. Ay, pagkuha mo, ang taas ng presyo ngayon talaga. So, yun yung sabi ko sana. Sa feeds pa lang talo na kayo. Pag kumukuha po sa yung pag walang gawaan, pero pag may sarili, hindi naman po. Oo. Yun, saka ang ano lang po na na-experience ko, sana, yun lang po, hilingin ko rin na, since kayo nandito, mapansin din ng yung iba na natatamlayan na ba? Dahil sa, minsan, sinasabi ba na kulang or, kasi minsan magsasabi ang kulang ang suporta, o minsan, sinusuportahan kayo, binabaliwalaan. Okay, tayo naman kasi sa DAR at saka sa iba pang ahensya ng gobyerno, andyan din yung DA at iba pang pwede makatulong sa ating mga farm beneficiaries at sa katulad ninyo na in agriculture. Ano po ba may papayo nyo na yung wala sa gobyerno pero may kakayahan tumulong? Nako, alam mo ko, hindi kailangan na sa gobyerno ka para tumulong. Kasi based from my experience, ako ang living proof na hindi mo kailangan nasa politika, hindi mo kailangan nasa gobyerno ka or merong posisyon para tumulong. Kasi kahit simpleng mamamayan ka lang, basta meron kang kakayahan, basta meron kang, sabi nga nila, konti o sobra man yan na pwede mong i-share. Kasi it's better to give Than to Lalo receive. kung meron kang i-share.
'Di ba? Kasi iba talaga ang feeling kapag ka nakakatulong ka. Thank you so much po, Yusek, na ako inyong napagbigyan. At sa pananaw po, halos parehas naman po. At saka sana po, ang inyong pagtulong sa tao ay tuloy-tuloy po. Sobrang thank you po at na-appreciate po namin lahat yan. The pleasure is mine at sana magkatulungan din tayo sa pagtulong sa mga nangangailangan kasi yun talaga ang parang mission natin sa buhay. Yung tumulong, whether nasa gobyerno ka or wala ka man sa gobyerno, kahit simpleng mamamayan, yung basta makatulong ka sa ibang tao.